Sabi ng isang customer namin dati, ang mahal naman yan. Ang mahal ng laptop na nirecommend nyo. Ayaw ko niyan. So, ang nangyari, bumili siya sa iba na mas mura. So, after 2 weeks, bumalik. Tapos, sobrang galit. And then, doon siya sa amin nagsishare ng frustrations niya. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Silvido. At meron na po akong 5 taon na experience sa pagpapatakbo ng computer shop business. So, dati mga boss, no, meron kaming customer. And then, pumasok siya sa shop namin. So, di ko makalimutan to dahil ako mismo yung nag-entertain sa kanya. Nagtanong siya kung ano ba yung magandang laptop para sa anak niya. So, natanong namin and then sinabi niya na yung anak niya ay isang engineering student at gumagamit sila ng mga AutoCAD at other designing apps. Of course, ako, alam ko na yung kung ano yung dapat kong i-offer sa kanya. So, I offered her na yung pang-gaming laptop, at least 4 gig na GPU, yan yung pinaka-importante talaga kapag gagamit kayo ng medyo high-end na applications. So, i-consider nyo talaga na medyo mataas yung graphics card niyan. So, ayun, nag-offer ako sa kanya ng gaming laptop. Sa Blue Arm Computers talaga, hindi kami nagbibenta ng second hand. So, syempre, medyo mahal yung na-offer ko sa kanya dahil brand new nga kami and then most of the time, branded yung mga ino-offer namin. So, sabi ni ma'am, sabi niya, sir, wala bang mas mura dyan? So, I understand naman dahil yun nga, kadalasan ng mga customers, gusto talaga nila na makatipid sila, di ba? So, ayun, sabi ko sa kanya, ma'am, ito talaga yung pinakamagandang laptop para sa anak niyo po. So, ayun, sabi niya, sir, why not? Ito yung bibili namin, yung mas mura na laptop. Kasi meron din kaming mga laptop na walang dedicated na graphics card talaga. So, sabi ko sa kanya, ma'am, hindi talaga yan swak sa'yo. And then, pinipilit ko talaga siya na ito yung bilhin mo dahil ito yung gagamitin mo talaga. So, dumating yung point talaga na willing siyang bumili nung isa, yung mas mura, siguro nasa 20 plus lang. Sabi ko, ma'am, kahit na yan yung bilhin mo, parang dinidiscourage ko talaga siya. Parang sa akin, okay lang sa akin na hindi ako makabinta for now dahil alam ko naman in the future na babalik at babalik yung customer na yan dahil hindi siya fit talaga sa kailangan ng anak niya. So, ayun, kumbaga natapos yung araw and then that customer pala ay bumili sa ibang store. So, hindi ko babanggitin yung pangalan ng store. So, kumbaga, second hand unit yung binili niya dahil nga mas mura. And then, after 2 weeks, bumalik yung customer. So, bumalik siya. Tapos, nag-rant siya. Sobrang galit. Sabi niya, grabe, parang na-scam ako doon sa kabilang tindahan dahil bumili kami ng laptop. Sabi niya, Intel i7 daw yung unit niya. Sabi niya, yun yung sabi niya. Tapos yung na-offer ko kasi sa kanya, Intel i5 12th generation. So I don't know kung anong generation yung sabi niya na Intel i7 daw. So siguro baka 3rd gen pa yon or 4th generation. So ayun, parang hindi niya yun alam. So kaya sabi niya sa akin, parang na-scam ako doon dahil sabi niya ang bilis na nito. Pero nung ginamit ng anak niya, hindi man lang makapag-save. Yes, kaya niyang i-open yung application pero ang problema kasi kapag yung mga anak nyo is gumagamit ng mga AutoCAD, gumagamit ng rendering apps, ang problema dyan, hindi naman yung processor. Ang problema dyan is graphics card. So, kailangan nyo talaga na i-consider number 1 is yung graphics card. Dahil pag hindi kaya ng graphics card mo, kahit yung built-in graphics card lang yung gagamitin ng laptop mo, sure ako na madaling masira yung unit mo dyan. Dahil instead na relax lang yung processor mo, ngayon, since na wala kang dedicated GPU, mas stress lalo yung processor mo dahil siya pa mismo yung magre-render ng graphics na gusto mo talaga na i-save. So, ayun yung nangyari sa kanya. So, kumbaga, bumili nga siya ng i7 na laptop. Sabi daw ng tindahan, sobrang bilis na nun. Pero at the end of the day, hindi niya yun nagamit dahil hindi naman yun gagamitin ng anak niya. Parang ano lang, nag-open ka lang ng application tapos hindi mo naman ma-save. Parang ganun lang siya. So, ang ending talaga, bumili siya ng bago
bumili siya ng bagong unit. Kumbaga, ang moral lesson talaga for that story is instead na makasave siya, napagastos siya ngayon. So, ikaw as a user, dapat mag-research ka rin kung ano ba yung dapat na specs, ano ba yung dapat na brand or unit yung dapat mong bilhin din. Depende din yan sa requirements mo. So, ayun, kapag meron kang binilhan na isang tindahan tapos merong nagsasuggest sa'yo or nagre-recommend, please makinig po kayo dahil sa amin I'm proud to say sa Blue Arm Computers talaga, isa lang yung SOP ko talaga. Make quality as your standard. Dapat quality lahat yung ibibinta natin. Ayaw ko yung type na buminta nga kami ngayon pero at the end of the day, bumalik si customer, nag-rant online, masisira pa yung pangalan namin, di ba? So, as much as possible sa amin, pag bibili kayo sa Blue Arm Computers talaga, sure ako na bibigyan kayo ng magandang recommendation. And sure ako na hindi kayo magsisisi. Magagamit nyo talaga siya for a long period of time. So nakakawa talaga yung customer dahil that customer is coming from the province and then syempre bumiyahe siya ng malayo tapos bumalik ulit. Ganun, alam mo yun, magastos. So sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss, no, dahil hindi lahat ng mura ay maganda. Dahil most of the time, lahat ng mura, meron niyang rason bakit mura yan. So, baka mapagastos ka pa sa huli. Dahil sa totoo lang mga boss, no, yun nga, sa lesson natin ngayon, cheap is expensive. Hindi lang pera yung mawawala sa'yo. Nawala na sa'yo yung oras mo, paulit-ulit ka, pabalik-balik ka, nawala na yung convenience sa'yo, tapos yung tiwala ng customer sa shop mismo, mawawala din yun. And then, sa side naman sa customer, yung peace of mind ba natawag na hindi nila yun nakuha for that specific na product or services na ino-offer mo. So yun nga, hindi lahat ng mura ay nakakatipid ka. Kasi ang kalaban natin dito mga boss, no, ay yung sobrang hassle ba na pabalik-balik ka, nabili mo nga ng mas mura yung unit mo pero at the end of the day, hindi mo pala nagamit. So it will cost you more in the future. And then yung hassle, yung stress sa pagbiyahe-biyahe, pabalik-balik, tapos yun nga, hindi ka confident na kaya nang nabili mong unit na i-handle yung task na napagagamitan mo. So next time, dapat kayong makinig talaga sa mga nag-a-advise sa inyo. Especially kapag pupunta kayo sa Blue Arm Computers. So next time kapag meron kayong bibili na computer or laptop, make sure na magtanong kayo sa Blue Arm Computers. Kahit na hindi kayo bumili sa amin, magtanong lang kayo. And then we will give you the right choices, the right suggestion na para sa next mong i-purchase. Okay? Hindi siya need na kailangan dito kayo sa amin bibili. No. Gusto ko lang is makatulong kami sa inyo na sana in the future hindi kayo pabalik-balik, hindi masayang yung pera na pinaghirapan nyo, di ba? Sayang din yung oras nyo, lahat na sayang na. So sana next time, hindi nyo yan mapagdaanan. So I hope meron kayong natutunan for this video na yun nga sa topic natin na cheap is expensive. So if meron kayong ibang gustong topic na pag-usapan natin, so mag-comment na kayo sa baba. And then invite ko pala kayo, meron tayong isang community na binubuo which is Work Smart Community. Search nyo lang yan sa Facebook and then meron pa tayong maliit na grupo doon na we can talk about business, about life, and then anything. Okay? Basta walang budulan. Okay? Ayun lang. And then always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!